Marami kasi Kong, ang mga lokal na opisyal ng bayan natin ang gustong kayo ay makadaupang palad, Kong. Ano ha? Nauunawaan naman po natin dito sa palatuntunan, Kong. Oo, nasabi ko naman sa inyong dalawa na meron akong programa sa kabila na kung saan ay sinusuri natin yung maitutulong sa mga barangay natin na halos mahigit 42,000 ang bilang sa kanyang kabuguan. Ano? Kasi alam mo, ang barangay dyan, iba-iba yung kanilang classification. Totoo po. Depende sa ira mo at saka kung ano yung munisipyo nakakasakop sa'yo. Kung halimbawa, kung first class municipality ka dyan, medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa buhay. Di ba? Opo. Pero kapag kayo kay nandun na sa port at saka sa fifth class municipalities, ano, tsaka karaniwan, nasa kalayuan ng rehiyon na ng ating bansa yun eh. Opo. Pagkatapos ay pagka kasi fifth class o kaya fourth class ay nandun din yung kaliitan ng ira na sinasabi na ngayon ay tinatawag na nata na. Nata? Oo. Yung tinatanggap na honorarium. Opo. Actually, hindi mo masasabing sahod yun dyan eh, Nelson. Sapagkat ang konsepto kasi ng paglilingkod sa barangay ay nakasalig doon sa tinatawag na volunteerism eh. Okay. Kaya hindi mo matatawag na salary o kaya wages o ganyan. Ano? Kaya may mga barangay na actually 98% ng barangay ay gumagapang kung ang pag-uusapan ay yung pondong magagamit. Ganun pala, no? Kung tutuusin mo, yung pinakaunang layunin ng batas na kung tawagin natin ay Local Government Code. Na nais sa batas noong pang 2001 ay para sa ikatatatag, para sa pagiging independent o self-reliant ng isang barangay. Siguro kung kinakapos sila, gaya na pinakikita natin ngayon, at meron naman silang marami at malawak-lawak na lupa, ilusad din nila itong pinasimulan nyo na isang araw, yung tinatawag yung hapag. Diba, Kong? Nakita ko, tatanim kayo, may mga gulay, na mga pwede. Nahuli nyo pala kung nag-harvest ako ng repolyo eh. At ito po, Kong, sa Quezon City ito, hindi natin nakalain na merong ganito pala sa Quezon City. Meron, yan ang tinatawag na hapag eh. Halinang magtanim ng prutas at gulay, yun ang hapag. Kaya pala hapag, halinang magtanim ng prutas at gulay. Yan ay pinananagutan dyan sa barangay Holy Spirit. Talagang maraming maraming tanim. At yun nga ang katabing lupa dyan eh. Malit lang naman ang sukat. Pag-aari yata ng di ko alam kung napukor yata. Ganun ba? Ba't di nyo kakutamnan? Hindi amin kasi binabantayan ka niya ng 3 security guard. Isip-isipin mo kanya yung sweldo ng security guard. Ay halos kinwenta nila eh. Ganun ha? Parang sa loob ng isang buwan, 250,000 yung 3 yata. Yun, ano? Sabay ka, hindi kamahal na ng ginagasta ng gobyerno dyan, hindi naman napapakinabangan. Alam mo ka ako sa civil code, pagka nakabuyang-yang ang lupa. Lalo pag-aano ng gobyerno, pwedeng tamnan yan. Pwede pala. Yung mga idle lands, Actually, mananagot nga yung yung tao na hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga yung lupa niya. Pwede mo tamnan yan, sabi ko. Ayun. Ayan, papunta ako dyan sa maraming repolyo tsaka lechugas. Meron pang Ay, ako na-imagine ko kung halimbawa sa buong Pilipinas, sabi na natin, yung out of 42 barangays, kalahati na lang nun, Lahat may ganyan. May ganyan? Malaki ba? Kamang isang plot na kinuha namin ng pechay. In-estimate nung kasama ko, palagay mo ilang puno ng pechay yan. Sabi niya, sukat pong ito ko, hindi po kukulangin sa 1,000 puno ito eh. 1,000? Aba? Oo. Isipin mo na lang dyan, isang maliit na pamilya, kakain na doon sa isang puno ng ng pechay. Meron ka lamang isang sardinas. Isang lata ng maliit na sardinas. Isang maliit na lata ng sardinas. Igigisa mo lang yun kakain na yung pamilya mo eh. Totoo po. O isang libong yun, 1,000 puno ng pechay. Di ba? Ay kung isang tali 5 piso, sabi na. Ano 5 piso? 10 piso isang tali ngayon. Pasensya na po. Hindi ako namamalik. Palibasa ikaw ay sufficiente ka kasi sa pera. Hindi mo naman pinapansin. Pero bago ako, magkano po ba yung na yan? Kasi yaman kasi ako ni Enrile Kong. Alam mo naman tayo. Ito pong medyo lanta. Yan kanya, kunin mo ng 8. Bigay mo lang akong 3. Lanta na yan eh. Ayun na nga. Hinahabol ko na lang yung konting kasariwaan yan para lagyan ko ako ng sardinas. Ibigay mo na sa akin. Ang kangkaw ngayon,
20 ang tali eh. Oo. 20 na tali, kangkong? Kangkong. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ko sa inyo, mahigit, kasi 98% ang ano eh. Oo, mahirap na barangay sa buong Pilipinas. O, di bali 42,000. yung nakaririwasa, kung 2%, di bali mahigit, parang 800 plus lang. Wala pang 1,000. O tama Wala, po. 800. Halimbawa, Barangay Forbes Park ka, Barangay Magallanes, Oho. ha? Oho. Barangay Holy Spirit. Yan, Barangay Holy Spirit eh. Oo. Barangay Yung Super Batasan. Cup. Balmosina pa yun nandyan. Oo. Barangay Commonwealth. Oho. Barangay Katiklan, Barangay White Plains, yung mga ganyan. Mga kumikitang barangay. Oh. Nakaririwasa yan. Kanina lang sa program ko, dito sa Quezon City, ang kanyang honorarium dyan, 37,500 pesos. Kapitan ng barangay po ito. Kapitan. Pwede na. Oho. Oo. Yung isa naman na sumagot, bandang parang Talisay, hindi ko alam kung Talisay, Batangas, 5,300. Sabi ko, Kapitan, Opo. sabi ko sa gabing ito, sa araw na ito, kako, ikaw ang pinakamahirap na kapitan. Sa ngayon lang, sa gabi, ang pinakamayaman naman kako ito. 37,000. Ang kinikita mong honorarium, ikapitong bahagi lang ng kanyang honorarium. Saan ka naman kailangan nating ayusin, sabi ko. Ayun. Yun ang gawain natin, kaya may programa ako doon. Ayun. Oho. Tapos tatakbo ako rito. Oho. Nahuli nga ako, isipin mo, sa dami ng umahabol pa. Anyway, Kong, at least ako, nakaka-inspire dito. Sana hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami nang gumagawa ng ganito, Kong. At Paano nyo nakuha yun? Sino yung meron tayong reporter doon, Kong, na... meron nga ako Opo. nakitang Net 25. Opo. In-interview nga kayo, Kong eh. Meron tayong pati Si interview Erlo na sa inyo. Bringas. Oho. Kaso umuwi po na... At dyan din ako kumain. Ayun, oh. Alam mo yung kinain namin dyan, nilagang okra, Ganun po. nilagang talong. May ano yan, alamang o bagoong? Bagoong na iginisa nila napakasarap pagkatapos meron kaming tinapa. Oho. Oh. Ayos. Tsura ng lechon doon. Ako yung tinapa lang na yun at saka yung mga ganung ano. Mabuti pa lang. Ako ilang beses ako nakapunta dyan, hindi ako napakain ni Kapitan Balmosina, Kong. Dadaling kita rin. Biro lang, Kong. Magsawa ka sa pechay. Sasawa ka sa repolyo at saka sa petsa. Maniwala ka sa akin. Opo. Ay, nako. Anyway, Kong, well, ako po, sa kabuuan, sa puntong ito lang, sana po, hindi lang Holy Spirit. Alam ko marami din pong barangay na gumagawa niyan. Sana palaganapin pa sa part ng Department of Agriculture, mga sangay ng ating pamahalaan, sa DILG, yun yung kanilang Barangay Affairs Office. Malaking tulong po ito sa kakulangan ng pagkain ng bansa natin, Kong. Oo, tsaka meron pa kayong hindi nasisiyasat dyan. Alam mo, yung kanina meron ako na interview. Awardee siya sa kapayapaan sa kanyang barangay. Naisip ko tuloy. So payapa ang barangay mo. So makatwid ka ako sa isang buwan, wala man lang nag-away. Wala po. Pwede pong nangyayari po talaga. Minsan nag-away pero madali pong mapayapa. Nagsakasundo agad. So walang umaabot ka ako sa piskalya, wala ka akong umaabot sa korte. Opo. Karamihan po talagang hindi nakararating doon. Ngayon sabi ko, siguro ka ako isang araw, pag-aralan natin, total ka ako, may budget dyan ka ako yung mga piskal at saka yung korte. Hindi umabot sa inyo di ba? Ganun ho. Halimbawa, ikaw ang piskal Nelson. Magsisimula sa'yo. At kung halimbawa ay mapanagutan mo na meron talagang probable cause, dadalhin mo kay Jen sa korte. At yung korte naman, nakahanda na tanggapin yan at litisin, kaya nga may budget. Yes. Ngayon, sabi ko, hindi dumating sa'yo Hindi rin dumating sa'yo, Jen. Laking tipid nun, Kong. Di wala kayong ginagawa, nakatipid pa kayo. Kukuha ko ng porsyento sa opisina niyo, ibabalik ko doon sa barangay na masipag na mag-ayos ka ako Dapat may award. Tama. Hindi lang mga award, kung hindi dapat. Compensation. Merong porsyento sapagkat hindi mo naman nagamit talaga Ayun nga. Di ba? Hindi mo na nga nagamit, nakapagpahinga ka pa. Opo. Isip-isipin mo yung Malaking dami ng bagay. lilitisin mo na ganyan. Ay, ang gagawin sa mga barangay, Di ba? aayusin na lahat, di ba? Hindi, baka sabihin ng piskal, di akin na ito, bakit bibigay ka pa sa barangay? Hindi nga, bahagi lang naman Ay, ako ganun sapagkat ba? ikaw ay nakapagpahinga. Di ba? Malaking bagay yan. Oo. Nako. Anyway, Kong, tuloy tayo sa iba pang may tapaksa. Isa kahapon ay nanonood po ako. Ito ang pinag-uusapan din po ngayon maging sa social media ukol dun sa pagharap niyo po sa franchise committee ng Kamara del Representante at mukhang ang pangunahing pinagtutunan ng pansin ay ang franchise po, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, Kong.
Ako nga ay dumalo ron dyan sapagkat nakita ko ang pag-uusapan ay yung performance daw ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito yung nag-iisang transmission system natin. Walang ibang transmission na nag-ooperate dito sa ating bansa. Ito lang. NGCP lang. Hindi kagaya ng ating mga generation plants na marami yan. Ano? Marami. Marami rin tayong distribution. Pero ito, isa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko, parang matagal pa yung expiration ng ano nito ng prangkisa. Kailan po ba dapat? Palagay ko, kasi binigyan namin ng 50 years yan eh. 50 so years palagay ko, na prangkisa. baka 2052 pang matagal pa. Sabi, naging curious ako ngayon, dumalo ako ron. Bakit kaya sinisiyasat na ang performance ng ano? Bagamat siyempre dun sa mga terms ng prangkisa, Jen, Nelson, sinasabi naman doon na pwede namang reviewin. Anytime. Pwede namang siyasatin anytime para malaman kung yung patakaran na nakasaad sa prangkisa, yung mga terms of preference, kung natutupad. Okay. Pero gusto ko pa rin makinig. Ngayon, doon sa paunang salita ng chairman, ang ating kaibigan, si Congressman Gus Tambunting. Ng Parañaque, yes. Yung palang yung pinaka-intensyon, yung pinaka-layunin kung bakit pinatawag, ay yun nga, para siya sa atin ang performance, ngunit may kinalaman doon sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun ang panglayunin. Maganda. Di lalo akong naging interesado sapagkat alam mo naman, yun ang aking pinipilit na ipagpaglaban. Sabi ko, maganda ka kung usapin ito kung ang pinakalayunin na tinutumbok pala ng pagdinig na ito ay sa pagpapababa ng singil ng kuryente. Nagtiyaga ako ron, ano? Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi nakadirekta sa pagpapababa eh. Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Yung aligasyon ng pagkakamali, ng delay, ng ganito, tsaka ganyan, ano. So, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, parang nawawala po ako, pasensya na kayo, sapagkat dinig ko po sa salita po ninyo, ang pinakalayunin, bagamat tinitingnan nga natin ang performance, pero sa layunin, na makita natin ang kaparaanan para ibaba ang kuryente. Wala pa po akong nakikitang ganun eh. Sabi ko, nakalimutan na po ba natin kako yung napakaraming mga dapat nating gawin para maibaba ang kuryente. Ba't hindi po tayo mag-umpisa ron? Yan ang simula, Nelson. Ayun. Kasi ang narinig ko dyan, Kong, ito ho ay napunta ata doon sa mga funder, may-ari ng kumpanya na ito daw pong NGCP, baka kontrolado ng mga Chinese national. Yun ho ang narinig kong mga tinatanong ho ng kapwa niyo mambabatas eh. Sumagot yung mga opisyalis ng NGCP. Wala po kanyang katotohanan, yan pong chismis na yan, na meron pong offshore button, push button na kapag kayo ay pinindot mo, magbabrown. Talagang mapapasailalim tayo ng pusikit na karimlan. Hindi po totoo yan, sabi niya, wala pong ganyan. Ano? Sinusuyod nila yung ganit, kung ano-ano. Sabi ko, teka muna, bakit po hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors kung bakit po ang kuryente natin ay napakataas. Bakit parang ang nakikita ko po ay nakatuon lamang sa NGCP, para bang siya lamang ang pwedeng pagmulan ng ikabababa ng presyo ng kuryente. Kasi po, pag tinignan po natin yung share sa cost po ng ating binabayaran ng kuryente. Halimbawa po, ito yung ating monthly bill. Transmission. Ako po nakwenta ko na yung costas, yung gastos. Na pinanggagalingan sa transmission, 3% lang eh. Sa kabuuan po ng binabayaran ko, 3% lang. Base doon sa binabayaran mo. Yung electric bill natin, base sa electric bill. Yung pong generation kako, 52%.
mas malaki yung pala pong ang distribution, generation charge. 25%. Opo. Kung tayo po'y seryoso at practical, na hinahanapan po talaga natin ng paraan kung paano natin maibababa, ang ibig ko po sabihin, let's go to the jugular. Hindi sa malaki. Ayun, siyempre naman. Ba't di po natin puntiryahin ka ako yung talagang pinagmumula ng kaitaas-taasan ka ako ng kuryente nasa 52%. Nasa Tama nga naman, generation Kahit na meron tayong makita dyan, bahagi lang yung 3%. Baka wala po tayo Wala tayong masyadong... mabababa na doon. Di ba? Mababa na eh. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Oho. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo kako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Aha. Kasi katungkulan po niya na bumili rin ng bahagi ng konting kuryente para ma-maintain po. Opo. Yung kumbaga sa alam mo sa ano ng Sa highway. sa highway, merong maintenance yan. Yung Hindi naman capacity. kapag ka sumaltik yung anong ganyan, kapag ka walang laman na talaga. Masisira. Kamukha na sa sasakyan mo, hindi po pwede yung wala kang reserba na ano doon. Talaga zero. So lumilitaw talaga na talagang inuusig. Aha. Sabi ko, kamukha ng, alam mo, tinanong ko yung ERC, Nelson. Chairman Di Malanta. Hindi pa ako, Madam ERC, kayo po naman ang minsan may kasalanan din. Tingnan po ninyo, hindi po kayo nakagawa nung tinatawag nating regulatory reset sa loob po ng 2 peryodo. Ano po kako, ang impact kung ang pag-uusapan ay yung operational cost ng NGCP? Okay. Opo. Palagay ko po, wala. Bakit niyo po ako nasabi yun? Oho. Hindi naman po sila nag-file ng loss eh. Ang nakita ko pa nga, nag-file nga po sila ng, ng retain, yung pong, yung pang tawag doon, yung pagka, kukuha ka na para i-distribute dividendo, sabi niya. Opo. Malaki daw po dividendo kasi nila kong eh. Hindi mo ka ako naman sinasagot eh. Maaaring mag-dividendo dahil kailangan ng stockholders yun. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nagkaroon ng damage kung pag-uusapan na hindi mo pagkakagawa ng regulatory reset. Opo. Kasi palagay ko nga po hindi kanya. Kasi po dapat ang inuna nila ay ganito, ganyan. NGCP sagutin mo. Di sinagot siya ng NGCP. Opo. Hindi po kanya, wala nga po doon, pero yung under recovery po namin kanyang ganun, kung pag-uusapan po, yung capital pong inilagak namin dyan, meron po kaming under recovery. May magkano binabawi ka pa. yung under recovery mo? 200 billion lamang naman po kanya. Wow, laki. Yan na po yung sinasabi ko kung ganyan. Uusigin po natin yung tao, pero kayo po, may kasalanan din po kayo riyan. Pero, Mr. Chair, kung ang tutuntunin muna natin kung paano natin ibababa ang kuryente, marami po tayong may papakitang paraan. Hindi po sa paraan na usigin lang natin ito. Opo. Halimbawa po, usigin po natin ang mga sarili natin. Sabi ko, kayo po sa ERC, di po ba dapat panagutan po ninyo yung tinatawag po nating retail competition and open access? Opo. Yan po ang pagmumulan ng isa sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Tama po ba? Tama po. Sabi niya eh. Ngunit dahil hindi po ninyo ginawa yung regulasyon, yung tuntunin, para itaguyod po natin yung programa under the ARCOA, hindi po natin natitake advantage yung murang kuryente. Tama po ba? Opo. Meron pa po yung isa, yung aggregation. Mas malaki pa po ito. Sapagkat mas malalaking komunidad na nagsasama-sama dito na dapat sana kumalas na doon sa traditional na merkado. Opo. Sino pong may kasalanan? Hindi po ba kayo? Opo. Paano po? Nanguusig po tayo pero yung sarili po natin, hindi natin inuusig. Paano po yung sinasabi kong system loss? Ayan. Hanggang ngayon po, pinagtatalungan natin eh. Wag na po yun. Kung halimbawa po, tanggalin natin po yung 12% VAT. Ayan, yung sa ating kuryente. Yan po kanya yung immediate na talagang bababa po. Ba't di po natin Mr. Chair, ba't di po yan ang pag-usapan natin? Naghahanap po tayo ng kaparaanan.
Aha. Para bang pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaan para natin may babang kuryente, pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Ako ang napansin ko ito po yung para ibaba po. Gusto nyo ibaba? Alisin po natin. Gumawa tayo ng batas, alisin natin ng 12% VAT sa kuryente. Bagsak yan. Bagsak yan. bawas agad ng 12% yun ko. Immediate po. And significant. Yes, sir. Nakita mo. Meron pang alisin natin yung excise tax ng petroleum, ng fuel. Okay, yun ang ginagamit nila. Yan ang ginagamit natin panggatong. Opo. Bukod sa coal, siguro mga 30% ng ating generation sets, Crudo ang ginagamit natin. Opo. 12% excise tax yan. Opo. Kapag inalis mo yung excise tax niyan, di ba bababa ang presyo ng crudo ng panggamit? Yes, sir. Bababa po talaga. Sinasabi ko na sa inyo ba't po tayo? Paikot-ikot. Ba't iniikutan po natin yung kulang na lang? Ilang percent ba yung excise tax kong sa petrolyo? Parang 6%. 6%. Mga ganun. 6 o 7. Tama. Etong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang nasaan po ka ako nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission. Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kakumpetensya kong di ba? Kaya, hindi kasi natural monopoly talaga ito nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Pagkatapos, nandun yung nandun yung IMAP. Yun. Laki din ng papel ng IMAP. Ano po ba ang papel ninyo, Mr. Representative ng IMAP? Kami po kayong independent market operator. Operator po pala kayo. Hindi po ba dati ang kumukolekta po ng market fees, PEMC? Opo. Ba't meron pa po kayong... kasi po yung nandun po sa ADMO Alam ko po yung ADMO. Ang gusto ko pong kung ba't meron pa, nandyan pa kayo, kaya naman gawin ng PEMC. Ng PEMC na, yun po kasi, yun ang napagkayarian. Opo. Ang tinatanong ko po, bakit kasi nagkayarian pa kayo dyan? Samantalang ako, pwede naman ito. Kasi po, ang nangyayari ngayon, yung dapat kolektahin ng PEMC, kinukolekta nyo, kaya doble po. Hindi po kanya, hindi ka ako. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Maaring ikaw nang kumukolekta ngayon, pero yung share ng PEMC, kinukolekta mo, kaya doble ang koleksyon. Kapag dumoble ang koleksyon, nakakatipid ba tayo sa presyo ng sa bill natin? Pandagdag nga sa bill namin yan Totoo hindi. Nakakadagdag nga po. Kaya nga, lahat po kayo nakakadagdag kung bakit po tumatas ang kuryente. Pagkatapos, ang sinisingil po ninyo, ang inuusig lamang po nyo, itong NGCP. Ayun. Kala naman nyo, kinakampihan ko na naman ang NGCP. Hindi po, nililiwanag lang po natin ito. Ang hirap po kasi rito, pagka pinagtanggol mo ito, kakampi mo. Hindi po, ang pinagtatanggol ko po, yung katwiran kahit kailan. Yes, ano yung katwiran? Hindi po ako lumalabas po sa katwiran. At i-assist nila kung tama ba o hindi, di ba? Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Yun lang nakikita ko. Ako naman kasi kagabi nanonood ako, umabot ng alas 10 at ako, wala na kayo sa talagang... Sa lamig naman kasi noon Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko. Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Yung totoo lang. Ang dami pong hinahanap Mesadong mga technical ko. Hindi nga, yun nga Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya.
Kasi kung ang layunin talaga lang natin, pababain lang pala. Kasi ang dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, meron pang gustong bumili ng NGCP? Meron bang negosyante Yun ang nakikita kong layunin eh. Ganito ganun kasi, ba? ganito yan. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta eh. Ayun, gustong i-buy out ang ano. Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Meron. Ikwento mo muna, ano ba yung Maharlika Investment Fund, Ito po Nelson? yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. At kumita ang gobyerno. Sige pa, baka may... Opo. At ang isa sa mga interest nila, kung hindi nagkakamali, ay itong bilhin ang NGCP. Di ba? Pero sige pa, baka... Ano pa? Yun lang ang naunawaan ko doon. Yun na. Totoo naman ang sinabi ni Nelson. Tingnan mo ano sinabi mo? Nangalap. Opo. Nangalap ka. Inipon yung pondo. Nilagay lahat sa Maharlika Fund. Opo. Parang kumuha ng 50 billion sa Land Bank. Opo. Kumuha ng 25 billion sa... Anong pangalan? Central Bank. Hindi. Wala Sa na Development Bank. Development. DBP. Opo. Tapos yung pang nakakuha rin sa iba, parang kung hindi ako nagkakalim, mga 200 data eh. 200 billion pesos. 200. Opo. Pero ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, Oo nga, matagal na. hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman to mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Kumikita. Wala in-invest. Kinakailangan kasi, in-invest mo na yon. Oo nga po. So yung perang kinalap mo, sabi ni Nelson, kumita ba? Well, umaasa ko ngayon kung kumikita na yon. Dapat. Teka mo, kumita ba? Wala hong nire-report. Kasi kung inano mo sa bangko yun, alam mo, siguradong nilagay lang nila sa bangko. Ay, di kumita na ngayon yan. So, palagay mo na, hindi siya kikita dyan eh. Sang-ayon doon sa objective na kinakailangan kasi, kaya ka nga nagtatag nung gano'n, parang sovereign guarantee. Parang sovereign fund yun eh. No? Yes. Opo. Para sa ganun, yung paglalaga ka nun, makapag-create ka ng isang malaking factor sa ekonomiya. Halimbawa, pagmulan ng trabaho. Ganyan. Yes, opo. Ma-activate mo, ma-spur mo yung galaw ng ekonomiya. Opo. Yan ang layunin nun. Pero kung kasi hindi... Nilatag mo sa bangko, Tulog yun. tulog yun. Pinaka, palagay mo na, sige, maliit palagay mo nakita na, ko yun kahit paano. 200 billion, palagay mo, 1.8%. Per annum. Kasi alam ko yun, parang hindi, baka sa bonds lang inano yun eh. Hindi pa eh. Alam ko hindi sa bonds eh. Palagay mo, treasury bills, halimbawa. T-bills, opo. Okay. Palagay mo na meron siyang 2%. Nakita yung 200 billion. Di akala mo kumita siya, no? Akala mo kumita. Palagay mo merong kitang sa loob ng 2 taon. Palagay mo kumita ng mga 100 to 200 million. Hindi naman siguro. Mga 75 million? Wala, siguro 70 to 75 million halimbawa din. Halimbawa lang. Could be 50 million. O yung overhead nun. Yung mga taong nandun nga naman. Merong nagbabantay nun. Alam mo kung magkano ang sweldo nung... magkano yung sweldo nung... Presidente nung director. Yung pinakabantay doon. Opo. Mga financial wizard siguro yan. Yes, tama. 2.5 million naman. Totoo yun. Ganun ho ba? 2.5 million naman. times 12. 25 million. Times 2. 2 years na eh. Mga 50 million din po. Di wala rin. Lugi nga. Sa presidente pa lang yun. Meron pang associate. May mga ano yun eh. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. Gumalaw sana. Di ba? So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo, ngayon naisip nila, bilhin natin yung NGCP. Ganun. Anong magiging problema pagka yun? So sige, nabili mo kunwari yung NGCP. Makakaragdag ba ng employment? Hindi.
Pareho lang, ikaw lang magpapatuloy nun eh. Kasi meron na silang tao naman. Mabuting-mabuti. Kung halimbawa yung taong ilalagay mo, talagang marunong, baka mamaya. Kabisado yung baka lalo pagpapatakbo tayo magkagulo-gulo kung pinag-uusapan dyan. Nasaan ngayon ang paggalaw ng ekonomiya? Ang akala ko pa naman kung hindi lang nila binabalita, meron ng mga investments na pinasok itong Maharlika Investment Fund. Wala. Hanggang ngayon Tsaka ba? dapat naririnig natin. Ang isa sa alam ko dyan, sila magpopondo ng infrastructure. Mga big tickets sa infrastructure sa Pilipinas, projects, di ba? Kaya sinasabi ko nga kay Nelson, pagka ikaw ay napunta sa Senado, Nelson, isa yan sa ipatawag mo agad. Ay, papatawag ko talaga yan. Opo. Saan na napunta yung 200 billion, ano? Ay. Kinakailangan magpaliwanag ka kasi pera ng ating ano yan, ng ating mamamayan, di ba? Ay, naku. Anyway, ikaw nga, bago kayo dumating, nailatag namin, meron tayong Vox Populi. Ang tanong ho natin meron kasing plano ngayon na magkaroon na po ng regulasyon. Magkaroon po ng batas kung paano i-regulate ito po mga vloggers natin, Kong. Mayroon ata kayong